Deja vu, deja vu, deja vu is very real. Very real. Cellular memory. Your soul recognition of the places and remembering the places that you've been to in your life, in your past life. It doesn't matter where. It doesn't even have to be here on Earth. Sometimes you remember things that are so weird because you were from there. Like if you're from another planet. Of course, di yan maintindihan ng iba. Iniintindi ko na lang yung hindi nakakaintindi. Tungkol ulit dun sa twin flames. Kasi merong mga nanghihingi sa akin ng tulong. Recently lang, as in like a couple of minutes ago, akala niya twin flame yung tao na hindi mawala sa isip niya hanggang sa panaginip ay napapanaginipan niya. Ang twin flames po, napakalakas ng attraction sa isa't isa. Pero, kung gusto ninyong magkaroon ng closure, make sure pareho kayo libre. Dahil ang reason kung bakit kayo hindi magkasama, merong isa sa inyo nagkamali or pareho kayo nagkamali, pumatol sa iba without waiting. Meron naman ng iba na akala nila twin souls or twin flame dahil napakalakas ng attraction. Hindi po. Number one, usually physical. Pero kung gusto mo nang kumalas, hindi ka makakalas, pareho kayong may commitment sa iba. Kasalanan yun na malaki. So, yun ang palaging gustong ibulong sa inyo ng demonyo o ng evil spirit. Temptation po yan eh. Temptation po yan. Hindi nyo, kailangan ninyong iwasan. Kasi hindi magbubunga ng maganda. Hindi maganda ang pupuntahan. Tapos, yun naman pong may ka-twin flame na may asawang iba, nagkaroon ng asawang iba dahil nagkamali, palaging nahihirapan, maski na ang dami ng opportunity dumadating sa buhay nila, hindi masyadong okay, dyan ka na lang. Hindi sila makaangat. Kahit lahat ng opportunity nandun na. Para kasing meron kang hatak-hatak na pagkabigat-bigat na kalakalagkad. Hanggang sa mamatay ka, pag nandyan yan, mahihirapan ka. Maski na ang taas ng horoscope mo, hirap explain. Kulang ang oras kung mag-e-explain ako. Kasi ulit na lang ako ng ulit tungkol dito. Ang dami kasing nagtatanong tungkol dyan. Okay, papaalam ko po sa inyo. Ngayon pa lang gusto ko malaman ninyo, ulitin ko lang po. Number one, ipinanganak po akong ganito talaga. I didn't even know that I was different when I was very young because I was always protected by my grandmother and my grandfather who was like me. So later on, nung pinaliwanag sa akin na ako ay kakaiba, nung ko lang nalaman na hindi ako normal. Na nakikita ko yung mga bagay o ibang beings na hindi nakikita ng mga tao. Pero tinuruan din nila ako maging tahimik dahil hindi raw yung tinatanggap. Ibig sabihin, sa probinsya po namin, hindi yung tatanggapin na nakakakita ka, pero palaging pagbibintangan ka, pagka may nangyaring masama, ibibintang sa'yo. May nagkasakit, may nasunog, may nakulog, may naaksidente, ibibintang yun sa'yo. Kaya sabi sa akin ng lola ko, huwag kang magdaldal, huwag kang maingay, hindi mo dapat yan ipaalam. Hanggang maging artista po ako. Okay? Ngayon na lang, ako nagsalita. Kasi nga, 5D na tayo eh. Nag-ascend na tayo eh. DNA natin, iba na. Marami na sa inyo ang nakakaintindi at gustong marinig ang lahat ng bagay tungkol dito. So, maski na yung tungkol po sa buried treasure, may mga lumapit na po sa akin na palagi kong tinuturo kung ano ang dapat gawin. Mind you po, papaalam ko sa inyo, naniningil po ako niyan, mahal.
Naniningil po ako. Iba pong energy kasi yan eh. Ang dami kong binabangga pagkatungkol dyan. Pero naituturo ko eksakto kung saan. Ang una kong sinasabi sa lumulapit sa akin, hindi ako makikihati sa kahit na anong makuha ninyo. Rule ko po yun. Kasi sinabi sa akin yun, hindi po pwede. So, maniningil ako ng mahal. Pero karamihan po ng iba na nangihingi sa akin ng tulong. Sutil. Akala nila ganun lang yun. At tapos akala pa nila, sabi kasi nung ibang medium daw, na pag nag-alay ka ng dugo, puting manok, iklog, o matatamis, yun na. Bibigay na sa'yo. Ay, nakaw, hindi po. Hindi po. Alam ko po yung mga bagay na yan kasi nakikita ko yan palagi. Nadadaanan ko, maski na noon, nakikita ko kung nasan yung yan. Nakikita ko po kung saan nakabaon. Pero alam ko pag hindi naman po akin. Hindi ako pwedeng makialam. Hi, Teresa. Hindi ko pwedeng pakialaman yun. Yun ang difference ng ibang medium sa katulad ko. Kasi ako, alam ko yung rules. Siguro kasi bata pa ako, nakikita ko na yan eh. Kahit na yung country, kunyari nasa aeroplano ako, o kaya yung city, o kaya yung... Basta, pag tinitingnan ko ang baba, ang bawat lugar, kunyari Quezon City, Makati, Alabang, may color yan. Sa mata ko, magkakaibang kulay yan. Tapos, dahil dun sa nakikita ko, nakukumpara ko kung alin yung maganda o mas aasenso bago pa umasenso. Kasi may kulay po lahat eh. Tapos may frequency po lahat eh. May energy po lahat ng bagay. Okay, meron ako kwento sa inyo tungkol dyan sa, dito yung mga nagre-request, yung mga messages na tulungan ko. Merong isang mag-anak. Palaging nag-message sa akin yun. Dok, tulungan niyo naman kami palagi kasi hindi kami makapunta sa doktor. Ano bang nangyayari? Bakit mataas ang presyon? Anong dapat kainin? Yung mga maliliit na bagay na ganyan. E di, tinutulungan ko naman. One time, nasa taping ako, busy ako. Naku, ang daming messages tungkol dun sa lolo nila na hindi nila pinapabayaan na yung buong mag-anak talagang inaalagaan nila yung matanda. Yung matanda, 92 o 93 anyos na. Hindi siya yung may Alzheimer's na limot-limot, hindi. Pero matanda na talaga. Pero spoiled kasi alagang-alaga siya ng kanyang mga apo, tsaka yung mga anak. Nakita ko, emergency. May nakasulat po doon sa message. Ayaw magpadala ni Lolo sa hospital. Gusto na naming dalhin sa hospital. Kasi hindi siya makalakad. Pag tumatayo, natutumba. Di tinignan ko, sabi ko, tumawag ako, anong nangyari? Bakit natutumba? Ewan namin, dadali na namin sa ospital. Dok, baka naman pwede mong kumbinsihin, kausapin, o kaya mag-astral travel ka, tingnan mo kung ano nangyayari sa kanya. Kasi hindi namin alam. Yung kanyang presyon hindi naman tumaas, maayos naman. Iyak na. Pati ako naiiyak. Sandali, kalmado kayo, nagsushooting ako, nagtitaping ako. So, nagdasal ako, meditate. Hinanap ko siya. Astral traveling or remote viewing, either of the two. Gagawin ko po yun. Sa mabilisan, nagkaroon ako ng bakante merienda time. Pagtingin ko dun sa matanda, tinitingnan ko siya, ini-scan ko mula ulo hanggang paa. Wala akong makita sa internal organs sa diferensya. Pati yung BP niya, perfect. Sabi ko, bakit? Hindi makatayo, hindi makalakad. Tinignan ko siya uli. So, hindi na internal organ ang tinitingnan ko, kundi superficial. Kasi pag tumitingin ako tungkol sa health, sa loob muna ako tumitingin, hindi sa labas. Meaning, parang x-ray. Pagtingin ko, nakita ko yung dahilan bakit hindi siya makalakad, hindi siya makatayo. Ay, nakakatayo, pero natutumba. Nakita ko na. Alam ko na. Tumawag ako. Hello? Dok, ano po nakita ninyo? Tanggalin ninyo yung pajama ni Lolo. Bakit po? Kasi yung jockey niya, na-shoot yung dalawang paa niya doon sa isang butas lang.
Hindi siya makalakad. Di ba dalawa yung butas ng jacket? Palibas sa maluag, tapos payat yung legs. Na-shoot yung kanyang dalawang paa dun sa isang butas lang. Kaya tuwing hakbang siya, natutumba siya. Yun lang. Okay, sinare ko lang sa inyo kasi mag-isa po akong tumatawa doon sa nakikita ko. Yung mga bagay na ganyan, gaan ng damdamin kasi hindi ko kailangang pasugod sa ospital at walang masamang nangyari.